Salamat, Alex. Richard, maraming salamat. Rabbi Goldstein, isang karangalan na makaupo sa tabi mo. Sinabi sa akin ni Alex na narito ang ilan sa ating mga pinakaginagalang na panauhin. Kaya isang minutong mas maiksi ang oras ko kaysa sa inaakala ko. Babalikan ko ang sinabi ni na Sylvan at Sylvan. Sinabi ni Brooke na gusto ko ring sabihin na pakainam na narito kasama ang mga kaibigan. Mahalaga ang sandaling ito para sa gitnang silangan at Israel. Alam mo, sa militar, ipinakita ng Israel ang kahangahangang tagumpay at lakas, determinasyon. Kasama ang Estados Unidos, natanggal natin ang agarang banta sa pamamagitan ng pagsira sa malaking bahagi ng programa ng Iran sa ballistic at nuclear na sandata. Pero ang pinakamahirap na hamon ng Israel sa labas ng digmaan ay mas mahirap makita. Isa itong hamon ng impluensya ng pananaw. Isa itong laban sa psikolohikal na digmaan at disinformation. Sa isang kamakailang panayam na matagal nating tinalakay, ngayong gabi, sisipiin ko ng eksakto ang sinabi ni Pangalawang Pangulo Vance. Akala niya ng pagkataranta at labis na pag-aalala ng Israel tungkol sa nagbabagong Memorandum of Understanding ng Amerika sa Islamic Republic ay nagpapakita ng kawalan ng tiwala ng Israel sa Amerika. Pero sa tingin ko, kung pakikinggan natin ang sinabi ni Sylvan, dapat nating pakinggan ito ng mabuti. Dahil si Dr. Sebastian Gorka, isa sa mga pinakamatataas na tao sa White House ngayon, ay nagsabi ng halos kaparehong bagay mga isang oras lang ang nakalipas. Kung titingnan mo ang iyong ex, sa palagay ko, dapat nating ituon ang pagdududa sa isang kaaway, ang Republikang Islamiko at mga grupong terorista na ginagamit nila, hindi kay Pangulong Donald Trump o Estados Unidos. Sa nakalipas na 47 taon, mga kaibigan, nasaksihan natin ang panlilinlang ng rehimeng Iranian sa mundo. Nilinlang nila ang International Atomic Energy Agency tungkol sa programa nila sa sandatang nuklear at itinanggi ang pagpupundo, pagsusupply at pagdidirekta sa mga grupong terorista na ginagamit nila. Sa parehong panahon, ang mga leader ng Iran mula kay Khomeini, Ahmadinejad hanggang Khamenei ay nagdeklara sa wikang Persian na layunin ng rehimen na lipulin ang Israel sa pagtugis sa radikal na Shiite, Mahdi ang Mesiyas. Bahagi ng estratehiya ng digmaang jihad ng Iran ang panlilinlang at hindi lang sila ang gumagawa nito. Ang mga kaaway ng kanluran at Israel ay nakikipaglaban para sa puso at isipan, sa mga naratibo, sa pagiging lehitimo at sa mismong pagbabago ng realidad. Ngayon at sa loob ng mga dekada, ang Israel ay pinaratangan bilang kolonyal, apartheid, rasista at genocidal at maging itinuring na isang hindi lehitimo at ilegal na estado. Ang maling kwento, mga kaibigan, ay tinatawag na agresyon ang pagtatanggol ng Israel, pang-ihibabaw ang pag-iral nito at pang-aapi ang kanyang seguridad. Ngunit ang ideolohikal at pampulitikang padatake laban sa Estadong Hudyo at sa mga taong Hudyo ay isang pagsasalid ng Islamismo, radikal na kaliwa at ekstremistang kanan. Dumarami ngayon at nakakagulat sa Estados Unidos ang pulang, berdeng at kayumangging pag-atake. Hindi ito isang alyansa. Isa itong sabayang pag-atake na nansasanib ng interes laban sa nag-iisang pambansang estado ng mga taong Hudyo. Layunin nila ang paglipol sa Israel at pabuwag sa proyektong Zionista bilang bahagi ng mas malaking proyekto laban sa kaluraning sibilisasyon at impluensya. Ang ugat ng pandigdigal pag-atake ay tumatagos sa maraming henerasyon, mula gitnang silangan hanggang kanluran. Halos isang siglo nang lumipas, tingin ko, karamihan sa atin dito ay naalala si Hajj Amin al-Husseini, ang unang Grand Mufti ng Jerusalem at kaalyado ni Hitler at ng mga Nazi. Siyang naglatag ng ideological na base ng makabagong pampulitikang pakikidigma kontra soberanya ng mga Hudyo sa Israel. Sa isang-1,900 at 44 na pagsasaimpapawid sa Arabe mula Berlin, idineklara niya na patayin ang mga Hudyo saan man sila matagpuan. Nanawagan siya na bumbain ang Tel Aviv at dalhin ang pangwakas sa solusyon sa mga Hudyo sa banal na lupain. Ngayon, ang kanyang mapuksyahing ideolohiya ay ibinahagi ng pampulitikang Islamismo ng Muslim Brotherhood na itinatad noong 1928.
At sa buong ika-20 siglo, ginamit ng Unyong Sobyet at ng Partido Komunista ng China bilang sandata ang adikaing Palestino na inihubog mula sa usapin ng mga refugee tungo sa adikain ng paglaya ng ikatlong daigdig. Itinampok at paborito ng pandaigdigang malayong kaliwa. Ipinakitang halimbawa ang Israel ng kolonyalismo, imperialismo at paninil ng kaluran. At ang ideya rito ay pahinain ng Israel at pahinain ng Estados Unidos, pahinain ng Israel at gawing sandata ito upang pahinain ang Estados Unidos. Patuloy at walang awang inaatake ng mga Estadong Arabo at Sobyet ang Israel sa United Nations habang nagbibigay naman ng tulong at armas ang China sa mga teroristang Palestino. Ang kampanyang ito ng pagkansela ay nagtapos sa UN General Assembly Resolution 3,300 at 79 noong 1,975. Ang Sionismo ay rasismo at halos walang nagawa ang Israel para mapigilan ito. Ang resolusyong yon sa panahong yon ang naging pangunahing batayan ng pagtanggi sa Israel ngayon at sa aking palagay, ito ang naglatag ng tuwirang daan patungo sa pagsalakay at malawakang pagpatay noong Oktubre 7. Nagpatuloy ang kulang berdeng pag-atake sa Rebolusyong Islamiko sa Iran noong 1979. Nagkaisa si Ayatollah Khomeini kasama ang mga komunista ng Iran, ang PLO at ang mga Soviet. Pinurgan ng rehimeng Iranian ang mga sosyalistang kasama at naging pinakamapanganib na estadong tagapangtaguyod ng terorismo sa mundo at nagdevelop ng pinakamapanganib na sandata sa mundo. Ang mga Islamista tulad ni Ayatollah, Osama bin Laden at Hamas ay gumagamit ng progresibong wika ng karapatang pantao at anti-imperialismo para maakit ang kaluran. Tinarget ni bin Laden ang Amerika at Israel ng magkasama bilang Zionist Crusader Alliance. Naalala mo ba ang kanyang liham sa Amerika na dumating ilang buwan lang matapos ang mga karumal-dumal na pangyayari noong ika-11 ng Setyembre? Sinabi niya na ang pakikialam ng kaluran sa mundo ng Muslim ay hahantong sa walang katapusang jihad. At pagkatapos ng Oktubre, 7 ang liham ni bin Laden sa Amerika ay naging isang TikTok sensation noong Nobyembre 2023. Ang mensahe nitong hindi panghiimasok ay tumimo sa mga kabataang Amerikano na nanonood ng digmaan ng Israel at Hamas sa Gaza Strip. Ngayon, heto ang isang balita. Si Dr. Erwin Mansdorf, Senior Scholar at Fellow sa Jerusalem Center for Security and Foreign Affairs, ay naglabas ng survey na makikita sa jcf.org. Pakinggan ito. Mas mababa sa 50% ng mga Amerikano ang nagsasabing ang Iran, ang rehimen ng Iran, ay isang kaaway ng Estados Unidos. Mas mababa sa 50% ng mga Amerikanong tinanong ang nagsabing ang Iran ay kaaway ng Estados Unidos at 60% lamang ng mga sumagot ang nagsabing naniniwala silang may kaugnayan ang Setyembre 11 sa radikal na Islam. At ang antas ng kamangmangan na, yan ang dahilan kung bakit medyo nakakaramdam tayo ng kaba ngayon. Ang kulang berde at ngayon kayumanging naratibong pag-atake laban sa Israel ay pumasok na sa pangunahing usapan sa kanluran. At kakabalik ko lang bago ang Shabbat mula New York at nagkaroon ng karangalan na makilahok sa Salute Israel Parade na tinawag lang ng mayor ng New York na sumusuporta sa Hamas at ng kanyang asawa Zuhair Mamdani bilang AIPAC. Mga halimaw. Habang itinataguyod ni Linda Sarsour, isang Palestinian-American pro-Hamas aktivista, ang paglilinis ng politika sa Amerika sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga Democratic Socialist at Islamist na nagtataguyod ng Free Palestine from the river to the sea. Kasama ni Linda Sarsour si Nardine Kaswani, isang Palestinian-American na aktivista mula SUNY Law School. Naalala mo ba siya sa X? Sumigaw siya, gusto namin ang lahat ng ito tumutukoy sa Estado ng Israel. Ano ang ipinapakita nito sa atin? Katulad ng Intifada noong 2001 at kahit na sumunod ang Israel sa Oslo Peace Plans noong 1990, anong naging resulta? Ginawang pandaigdigan ng Intifada. Ang naratibong yon ay naitanim na sa isipan ng kanluran. Sa Oslo, mahigit 30 taon na ang nakalipas o eksaktong 33 taon, nalinlang ang Israel na makipag-usap sa isang jihadistang teroristang grupo, ang Palestinian Authority at Fatah, na layuning wasakin tayo. Nakumbinsi kami na kaya naming baguhin ang DNA ng PLO at gawing isang moderatong grupo na tinatawag na PA. Malaking pagkakamali at mga aral ang natutunan namin kaya ipinatutupad na namin ito ngayon. Malapit na rin tayong ma-pressure mula sa mga kaibigan.
At ipinapaabot ko sa inyo mula sa Estados Unidos at mula sa mga Europeo na itatag, gaya ng nabanggit ni Brooke, isa na namang teroristang Islamistang Estadong Palestino na magiging mabilisang daan patungo sa susunod na Oktubre 7 at sa aming pananaw, hindi ito papayagan ng kahit anong pamahala ang Israeli. Kaya saan tayo dinala ng Oslo at ng pag-alis sa Gaza na yon? Terorismo, Oktubre, pito pandaigdigang, pagkansela, pagkakabukod at pagtanggi. Ang PA at ang Hamas ay binaligtad ang pananaw sa ating legitimasyon at ang naging resulta ay ganap na pagkansela. May kampanyang BDS, inihahambing tayo ng UN sa terorista, may paratan ng genocide sa ICC at ICJ at buwan-buwang ulat ng human rights groups laban sa Israel, pati pro-Hamas na protesta sa mga kampus at kalsada sa mundo. Nagkaisang mga Ruso, Chino, Islamista at pandaigdigang kaliwa laban sa Israel at Amerika. Political, diplomatiko na digmaan, legal na digmaan, psychological warfare at mga pagbaluktot ng media. Ito ang ikawalong larangan na narinig natin ngayong gabi. Ang ikawanong larangan ay layuning pabagsakin at lipulin ang Israel sa pamamagitan ng paghiwalay sa atin sa komunidad ng mga Hudyo sa diaspora at sa Estados Unidos. Ang ideological na bombang nuclear na ito ay naibagsat na sa mga Amerikano at ang epekto nito ay ginawang parang radioactive na material ang Israel sa pandaigdigang komunidad. Ano ang dapat gawin ng Israel na yon para pamunuan ang kampanya sa digmaan ng impormasyon? Dapat natin itong gawin na yon. Panahon ito ng pagwawasto, kaya kailangan maging matalino. Tama tayo, pero dapat tayong maging matalino at ituon ang pansin sa mga kaaway, hindi lantarang atakihin ang ating mga kakampi. Dapat tayong maging agresibo sa pagbubunyag at pag-atake sa ikawalong prente at panagutin ang mga internasyonal na institusyon. Dapat nating ibunyag ang radikalismo at magsikap na palawakin ang Abraham Accords at pagsikap ang palawakin ng Abraham Security Alliance, gaya ng sinabi ni Punong Ministro Netanyahu noong Hulyo 2024 na naniniwala akong magbubunga sa mga darating na buwan. Ang misyon namin sa JCA, Jerusalem Center for Security and Foreign Affairs, ay ang magkatuwang na trabaho kasama ang kupunang mula sa gitnang silangan ng mga Hudyo, Arabo, Muslim, Kristiyano, pati mga Druze, Kurds at Iranian. Gitnang silangan sa Bote, Wula, Jerusalem. Nagkakaisa kami na ang Israel ang solusyon para sa mas matatag, ligtas at masaganang gitnang silangan na may zero tolerance sa masasamang elemento at institusyong napapalaganap ng kasinungalingan laban sa amin. Walang pagpaparaya. Kumikilos ng tama ang Israel at ang hakbang ni kalihim ng ugnayang palabas Gideon Saar na putulin ang ugnayan kay EU official Kaja Kallas na nanira sa Israel gamit ang kasinungalingang apartheid ay isang magandang simula. Pero kailangan pa rin ng Israel ng mas estratehiko at institusyonal na solusyon. Dapat tayong magtatagnayon ng pambansang direktorado para sa estratehikong impluensya at seguridad ng impormasyon. Dapat itong magulat direkta sa opisina ng punong ministro. Ang punong tanggapan na ito ang mag-uugnay sa mensahe ng unit ng tagapagsalita ng IDF, intelihensya, cyber units, ugnayang panlabas at lahat ng ating embahada sa mundo. Ang direktorato ang magbabantay sa mundo. Agad matutukoy ang banta at mabilis at makakaugnay na tutugon. Gagamit ito ng datos at teknolohiya, AI, open source intelligence at pagsusuri ng mga naratibo upang maiwasan ang mga krisis at agad na tumugon kapag nangyari ang mga ito. Dapat nitong ilantad ang ating mga kaaway 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo. Nagkaroon din ng ganitong mga opisina ang Estados Unidos para labanan ang Unyong Sobyet noong dekada 80. Masaya akong pag-usapan ito mamaya ng mas detalyado. Dapat maunawaan ng Israel ang uri ng bigmaan at kumilos ng ngaayon. Ngayon na ang panahon. Salamat sa inyong atensyon.